riders. Yeah, and our number in the ballot is 107. So the way we do our branding is we usually say it's 107 ang Kasangga party list. So if you look at all of our materials, we put a lot of emphasis on the number. Essentially, our focus is really livelihood, no? Marami talagang ginagamit yung motorsiklo para sa hanap buhay. And maraming mga iba't ibang batas at panukala na kailangan gawin, kailangan i-update para mabigyan ng tamang benepisyo ito mga iba't ibang manggagawa na ginagamit yung motorsiklo para sa hanap buhay. Essentially, that's the primary focus of our party list. Some of you may know, for those who don't, si Vice Ganda is one of the people that's been endorsing the party list. And the reason for this is she herself is an informal worker in a sense, no? Especially in the entertainment industry. So matagal na kami magkaibigan ni Vice and napag-usapan talaga namin yung representation of not only the informal working sector, similar to what she's gone through, no, but also her sector, which is the LGBT, which we also represent. Mm-mm. George, bago ka pa kumandidato, medyo familiar na sa'yo ang Entertainment Press dahil na-meet ka nila nung inilaunch si Ate V as Angkas Ambassador. Yes, yes, Ah, yes. So Ate V is a dear friend. In fact, I was just with her last night. We were campaigning in Batangas. So talagang kasama ko rin siya almost at least once a week going around yung lalawigan ng Batangas together with Luis and the Recto family. No? mm-mm. So she's always been a partner of Angka. She's always believed in the job creation that we do. And dati pa lang, bago pa ng kandidato, partner na yan. So talagang bilib din siya dun sa layunin natin. Nagsisync din kami. She's been in service for more than 30 years as well, di ba? So Mm-mm. maganda ring advokasya yung pagki-create ng trabaho para sa kanya. Mm. George, since ang mga kasama natin ngayon, Entertainment Press, siguro pwede nating sabihin na may connection ka rin sa showbiz. Pwede mong sabihin sa kanila? Ano yung connection, Jojo? Siguro, Artistahin? Ano ba yan? hindi, bukod sa artistahin, related ka kay John Corpus na director ngayon, Yes, tapos dating yes. artista, tapos kay Jay Ilagan, di ba? Veronica. Yes. So, si Jay Lagan is the brother of my sister. Mhm. Um, and yeah, our family is in the entertainment side talaga. So especially the Ilagans. No, Ilagans, the Arevalos, and the Gibbs. We're all one family. My Mhm. brother is a director, Direct John. His wife is Veronique Del Rosario Corpus. She's with Viva. And I used to actually work in the entertainment industry alongside them. So I used to be a musical director. So I did a lot of scoring for some of the TV Mm. shows. I was also a floor director in a past life. But yeah, so Pwede yeah, so natin it's banggitin been kung a ano yung mga journey. yeah, sorry. Pwede natin banggitin kung ano yung mga TV show mo dati? Oo naman, Nung musical scorer ka pa? Star for a Night, floor director ako ni John. Um, TGIS, I was the musical scorer. Um, dami iba-iba eh. A lot of the TV shows din. Hindi ko na matandaan yung mga Mhm. ibang titles ang tagal na. Yun. Sige, thank you, George. So, ang first question natin manggagaling from Bobby Requintina of Manila Bulletin. Bobby? Hello George, magandang umaga from Manila Hi, Bulletin. Bobby. Kumusta na yung is this the first time na sumama ka sa kampanya? Yes, this is So, the first time. kumusta? Kumusta nga grueling schedule ng pangampanya? Well, right now, 7 days a week ako. Narinig mo naman sa boses ko, parang Oo. hindi na siya bumabalik. So, inaasahan ko bumalik to pagtapos na ng Mm. kampanya. But yeah, it's a very interesting exercise, no? Kasi Mm. talagang umiikot ka sa iba't Mm. ibang lalawigan, iba't ibang Mm. klaseng tao na nakakausap mo. You're also
alongside the other politicians that share in your advocacy. So talagang um, jam-pack yung schedule, Yes. nakakapagod, pero nakakatuwa din kasi nakikita mo yung gusto mong tulungan. Yes. Oo. And ako naman sa kalagayan ko ngayon, iniikot ko lahat ng mga biker na natulungan ko na Mm. rin. Wow. Hinihingi ko yung tulong nila. They have also become our advocates. So talagang Mm. lumalaki na lumalaking komunidad namin. So ang Mm. dami ko rin natutunan ngayong kampanya. Natutuwa ako. And then you're doing good na rin sa survey. So how does it feel na talagang yung response ang ganda? Napakaganda ng response. I Mm. think Mm. for me, um, hindi naman tayo kilala Mm. na politiko. Hindi rin tayo kilala na sa party list. Ang Mm. daming party list na sumabak ngayong eleksyon. Mm. A lot of them carry brand names. A lot of them are backed by large political machineries. Mga sanay na yan, mga veterano na yan. Pero pag naririnig nila yung plataforma natin, naririnig ng mga taong bayan, ng mamamayan, Mm. um, it cuts through a lot of the campaign Yes. machinery eh. So talagang nag-iiba yung pananaw nila eh. I was just in Iloilo the other day, kasama ko si Vice Ganda. Mm. And kinausap namin yung mga TODA doon, yung mga Mm. ibang leaders. And sinabi sa akin ng TODA, parang first time daw niya nakarinig ng talagang nakalatag yung plataforma. Mm. And ini-insist ko talaga na mas masabi yung plataforma ko Mm. as much as I can. And exactly how we're gonna help the bikers. Kasi alam mo, Bobby, ginawa ko na to. 8 years ko nang pinaglalaban yung mga kagulong. Yes. May resibo na tayo bago pa tayo pumasok sa politika eh. Mm. So itong ginawa natin, i-institutionalize lang natin to para mabigay yung oportunidad sa mas maraming tao, hindi lang sa mga angkas bikers. Pero George, saan talagang ito nag-ugat yung when you decided na talagang dapat magkaroon ng angkas party list tayo? Saan siya nag-ugat? O konting Alam kwento. mo, ayoko talaga gawin to sa totoo lang. Mm. Ayoko talaga gawin. I mean, like I said, 8 taon ko na pinaglalaban yung Mm. sektor ko at maganda naman yung naging resulta. Hindi naman natin kailangan pumasok sa Mm. politika, sorry, para makatulong. Naintindihan natin yun. Um, Nagrally tayo, umabot tayo sa Korte Suprema, we went to different hearings, Senado, Kongreso, Mm. nag-media rin tayo. Tinulungan tayo ng mga kaibigan natin sa media para ilabas yung advocacy natin, yung pinaglalaban natin. Mm. But I think yung turning point sa akin is medyo matagal ko na hinihintay yung batas. Mm. Meron pa rin mga provision dun sa batas na pinasa ng mga kaibigan natin sa Kongreso na hindi pa rin masyadong nakatutok No. para sa kagulong. So itong mga ito gusto kong ayusin. And Mm. more than just the law, ito yung catalyst, no, yung batas na imbis na iasa natin sa ibang tao, tayo na gumawa and matagal na rin po tayo naghihintay. So I think it's right time for somebody that's in the Mm. sector to represent the sector. And then pangalawa, dun sa kurso ng pagdalaban natin sa mga kagulong, na-realize natin na ang ang meron palang dalawang klaseng manggagawa sa Pilipinas. Mm. Manggagawa na empleyado and everyone else. At kung everyone else ka, ang tingin sa iyo ng gobyerno informal na manggagawa. So Mm. I think medyo merong maling pananaw dito, and we need to really shift the paradigm kasi maraming sinasakupan ng informal sector or informal worker. Showbiz, for example. Mm. Diba? Reporters, scriptwriters, directors, talents. Sa hanay ko naman, mga habal-habal, even mga TODA. TODA is considered an informal worker even kung may prangkisa sa gobyerno. Mm. Bakit? Kasi alam mo, hindi sila nabibigyan ng pag-ibig, ng PhilHealth, ng SSS, at Mm. iba't ibang mga ayuda. So napansin ko to, kaya yung kumpanya ko, nakipag-MOA kami sa mga ahensya. Pero kulang yung MOA, kahit Mm. kilalanin na yung mga angkas biker, marami pa rin mga panukala na nakaangkop para sa Mm. empleyado. Kasi it's really built for employees. So Mm. kailangan palitan natin yung batas. Kailangan ayusin natin yung charter, i-amend yan natin para talagang hindi maiwan itong mga nagtatrabaho din. Kasi wala namang diferensya, wala namang pinagkaiba ang manggagawa ng informal sa empleyado. Pare-pareho lang tayo nagbabayad ng buwis sa VAT. Mm. In fact, yung mga nagtotoda, mga nagtatricycle at mga naghahabal-habal, gasolina binibili niyan sa araw-araw, bilyon-bilyon ng katumbas sa kaban ng bayan. Mm. Pero walang sistema para sa kanila. Mm. Kaya hindi sila naaabot
ng iba't ibang mga benepisyo na yung programa meron na. Kaya lang, hindi napapaunlakan itong mga sektor na to. Imagine, with this type of legislation, Bobby, there's 17 million recorded in the last, I think this date, matagal na rin to, 2019 pa yata eh. Mas mataas na siguro to ngayon. There's about 17 million informal workers in the Philippines. And if we're able to create the necessary legislation to empower them, para mabigyan sila ng tamang benepisyo, basic minimum needs lang. Ano yun? Edukasyon, training, kung ano man para sa skills nila, TESDA or whatnot. Pangalawa is pangkalusugan, healthcare. Pangatlo is pabahay. Diba? You need housing for these guys. Diba? Para medyo mahaba yung kanilang pananaw. And then insurance, at least for the transport workers, accident insurance. Pag nabigay natin to, magkakaroon sila ng safety net. Itong pundasyon na to, makakatulong to sa pagpapalakas at pagpapalago ng kanilang hanap buhay. Ang dami pa lang no, dapat ayusin. So siguro sa pagpasok ng angkas, may elevate na yung condition ng ibang Pilipino, no? Alam mo, Bobby, hindi lang to laban ng mga biker eh. Laban to ng lahat ng Pilipino na wants to go outside of, di ba sabi sa atin ng mga magulang natin yung bata tayo, anak, mag-aral ka ng mabuti, pumasok ka ng magandang paaralan para makakuha ka ng magandang trabaho sa isang magandang kumpanya. That's all well and good. Diba? Pero doon sa mga iba't mga tao na talagang hindi nila ambisyon maging empleyado, gusto nila hawak nila oras nila, gusto nila marami silang nagagawa, gusto nila maraming iba't ibang silang pinagkakaabalahan. Dapat ma-empower natin to kasi tunay na manggagawa to mga to. Just because hindi sila kinikilala ngayon ng gobyerno doesn't mean wala silang karapatan sa mga benepisyo. And this is what we want to change kasi talagang maraming Pilipino, especially this day and age, content creators pa lang sa internet, mga YouTube creators natin. Lahat yung mga yan, wala yung protection mula sa gobyerno. George, thank you and congratulations in advance. Maraming salamat, Bobby. Thank you, Bobby. Ang susunod na magtatanong ay si Natalie Tumada ng Philippine Star. Natalie? Sir, good morning. Hi, Natalie. Good morning. Sir, what will happen with Angkas once mananalo po kayo? Baka isipin na it will benefit the business, parang you're entering politics for that. Marami nagsasabi niyan, no? Pero I think ito yung talagang impression ng marami sa party list, 'di ba? Mga negosyante pumapasok sa party list para palaguin yung negosyo nila. Pero I think everybody has naman my advocacy work for the last 8 years. Talagang tingin nila sa akin, champion pa rin. At lahat naman ng mga panukala na ginawa natin na pinaglaban natin sa kalye hanggang sa korte, isang buong industriya na kinabang. Obviously, I will divest all my interest in Angkas pag tayo ay pinagpala. But I will still continue to fight and advocate for the driver. Alam mo yung ginagawa ko, Ma'am Natalie, hindi po ito para sa kumpanya. Wala po akong ina-advocacy na kumpanya, wala akong tinutulak na kumpanya. Ang hindi na po kailangan ng angkas o ng iba't ibang malalaking kumpanya na kasama dito sa industriya ng transportasyon ang tulong mula sa gobyerno. Marami na po silang empleyado, marami silang kakayahan, they have all the resources in the world. Ang kailangan po ng tulong dito, hindi yung angkas na kumpanya, kundi yung biker. Yung tao, yung manggagawa sa ilalim po ng ating platform. And this is what we're helping. In fact, yung plataforma natin napakasimple lang eh. Diba? Gamitin ang teknolohiya at ang transportasyon para iangat yung buhay ng Pilipino. So lahat to na nangangarap na magkaroon ng mas magandang buhay, lahat na gustong umasenso na walang padrino, na kaya nilang gawin ang sarili nila, binibigyan natin sila ng magandang sistema. And that's what we advocate for. And I think the party list system, magandang sistema kasi nakafocus ka talaga sa isang sektor na gusto mong iangat. Although naaabuso siya, hindi naman natin lalahatin, pero meron nag-aabuso ng sistema ng party list as one of the unintended consequences of the party list. It doesn't mean that the party list in itself is wrong.
And sa akin, oportunidad yan ng taong bayan na ipakita na tama yung party list na to, na meron talaga silang paninindigan. They should come out and look for a party list that works for them, campaign for it, advocate for it, para yung mga tunay na party list na katulad ko makapasok. Kasi ang hirap talaga makapasok sa politika. You need to have a lot of resources to be able to come in. Hindi lang basta-basta kahit sino ang pwedeng tumakbo. Alam natin yan. Kaya kailangan natin yung tulong ng taong bayan to be part of the process. Kasi kung talagang naninindigan sila at naniniwala sila na maraming party list na masama, kawawa naman yung mga party list na tunay na nag-advocate. At ito yung kailangan nilang hanapin, kailangan nilang suriin, at kailangan nilang i-decide sa sarili nila kung ito ay tapat sa kanilang advokasya din. And magtulungan tayo, 'di ba? Let's be part of the political process kasi that's the only way we will change things in this country. Okay, sir. Na-mention mo kanina yung transition from, from transport to parang your plans to go into politics. Pero yung question ko talaga, paano ka napunta sa transport naman galing? Yung background mo pala nasa showbiz. Oo, ano nangyari? Di ba? What happened? Una, mahilig talaga ako magmotor. Nag-apply ako sa aking sister-in-law na maging artista pero hindi niya ako tinanggap. So problema niya po yun. That's another story siguro, no? But kidding aside, mahilig talaga ako magmotor. That's me and my brother actually. That's what we do. We ride bikes. And then from there, the community was built. I thought it was a great idea because ginagamit na po itong motorsiklo sa iba't ibang bansa sa buong mundo. At sinubukan natin. It's just the right time. I've always been in technology, even when I was in show business. I had several technology companies. I was a serial entrepreneur. I was a tech entrepreneur. I was in video games. I was in e-commerce. I was in digital web pages at that time for advertising. So I also had an ad agency. So talagang I was really in tech. And the opportunity came up wherein I would merge two of the things that I love the most, which is technology and motorcycles. And that's why we got into this business about 8 years ago. Okay. Ayun pala Pero yung at kwento. least Last ngayon, question. ini-interview na ako ni Jojo, di ba? So may pagka-showbiz na rin, kahit pa paano. Ayun. Last question ko na lang, Sir George. You're one of the few na parang people running these elections na nakakuha ng celebrity endorser. I don't know if intentional ba na hindi na sila kumuha or maybe you're just one of the trusted few na lang na kasi baka napaso na yung mga celebrities, which is sinasabi rin naman nila. How potent ba yung celebrity endorsement sa campaign mo? Kamusta yun? Alam mo, si Vice Ganda is a friend and matagal na kami nag-uusap regarding iba't ibang advocacy niya. Alam mo si Vice Ganda political yan eh. Matalino yan. Marami rin niyang mga palaisipan at mga messages habang nasa kanyang platform siya and starts talking about different types of issues, no? Current events issues. So, matagal na kami nagdedebate. In fact, ang challenge ko nga sa kanya, ba't di ka tumakbo? Yun yung challenge ko sa kanya. Ang dami-dami mo sinasabi, tumakbo ka. Because you have something to say. And that's where the friendship was born. Right? I was an advocate on transportation, but she would also advocate a lot of issues. She was one of the first people that helped me. She kind of endorsed Angkas in a sense kasi naalala ko lumabas yun sa Showtime, namimigay ng motorsiklo, tapos ano niya, may nakabanggayan na nakasama niya na Angkas sa kalye habang nasa labas siya ng studio. And then since there, she started promoting Angkas on her own, walang ano yan. Tapos doon ko nakita na, uy, when pinopromote ni Vice yung Angkas. But what she was promoting was really the biker. And that's where kind of the friendship was fostered. We started talking about a lot of things, like, for example, the Soji bill. I have very strong feelings about the Soji bill, siya rin. And I was explaining to her that, a lot of LGBT mistake the Soji bill as a manifestation of love, right? As the state saying na o tinatanggap ko na yung
mga gays na magkasal, but it's far from that. Yeah, the SOGI bill is about recognition. Again, it's very close to my heart. Um, yung ano, tinatrato ka ng isang state or tinatrato ka ng isang authority na informal, na wala kang karapatan kasi informal ka. Yun yung root cause niyan eh. I think doon talaga kami nagtugma kasi when I was talking to her about the Suji bill, ba't kailangan ipasa yan? It's got nothing to do about love. It has something to do about recognition. It has something to do about rights, respect. Pag ikaw ay gay at meron kang gay partner, pag hindi kayo pwede magkasal, paano kung nagkasakit siya? 'Di ba? How will you get appointed automatically to be the person that is in charge of his health, to make the decisions when they cannot? In terms of property, sharing of property, 'di ba? The state recognizes the union. So it's about recognition. It's about making sure that hindi ka parang informal sa mata ng mga otoridad, na parang wala kang state, wala kang saysay, walang respeto na linalaan sa'yo. So, yun yung mga napag-uusapan namin, and this led to this. And for me, I don't see her as an endorser. I see her as a co-advocate. And even when we talk, and even when we're in rallies together, she really advocates. She knows what she's talking about. She knows a lot about my industry. She knows what we've been fighting for. She's been with us every step of the way, helping. So iba to eh. I think it's just slightly different. It so happens that she's one of the biggest stars in the country, which I'm very grateful for. Pero ano to, talagang pareho kaming advocate dito kaya siya nandito. Hindi to TF, hindi to talent fee. Thank you, sir, and good luck on the midterm elections. Thank you, Natalie. Bago ko tawagin si Alan Sancon, George, may tatanong lang ako. As founder ng Angkas, may idea ka ba kung sinong mga artista ang gumagamit ng Angkas o mga politiko? Naku, madami. Ang dami. Sobrang dami. I think ngayon sa generation natin, um, yung angkas is super accepted already, especially in our pop culture. Wala nang nahihiya gumamit yun. Dati marami talagang stigma sa motorsiklo. But ngayon, it's just about freedom. A lot of people ride this. Nakikita natin, like ko nakikita, meron nagpapapicture na beauty pageant na namamadali na pumunta sa show. Marami ring artist na late na ginagamit to. Politiko rin. Pwede kitang bigyan ng listahan, pero sobrang daming mga artista. Yasi takes it a lot. I can't think of the artists off the top of my head, but there's quite a few. Sorry? Si Joaquin. Si Joaquin Dumagoso, lagi nag-aangkas. Papuntang sortie. Isa pa yun. Sino pa ba? Ang dami. Politiko, marami. Bullet. Si Bullet Halosos, nag-aangkas yun. Pag nalilate si Tim Yap sa show niya, nag-aangkas din yun. Lagi akong pinili ni Tim. Pero pag nalilate ka talaga, wala nang social, kailangan mo maghanap buhay. So, yun. Okay. Basketball player, maraming mga basketball player na nag-aangkas. Nalilate sa game. Thank you, George. Next is Alan Sancon from Stars Potog. Alan? Hi, Sir George. Hello. Sir, yung tanong Hello. we're just curious kasi di ba usually pag sa party list may mga nominees, pwede ba naming malaman sino yung mga other nominees na kasama ninyo? And Sure. did you consider also or inoferan nyo ba dahil sabi nyo nga same advocate kayo ni Vice Ganda, inoferan nyo ba siya maging nominee din dyan sa Angkas party list? Katakot-takot na offer pero hindi pa siya ready. I think Vice Ganda has a bigger platform and a higher calling. So let's wait in her time. But I think for now, this allows her to have a core participation in this advocacy, in our advocacy. So her word here is it's not just about endorsement, but rather, how do we move the advocacy forward? Our other nominees, we have there's 10 nominees, no? That's the requirement of COMELEC.
And it is a combination of co-advocates, people that have been with us in Angkas, who's been really pushing for biker rights, who's really been pushing the strategy for advocacy. We have also some folks in Iloilo that's very strong in the informal workers and also farmers. So iba't ibang iba't ibang sektor. Meron kami mga riders nakasama sa party list namin. Well-known riders who's been hindi naman nila gamit na hanap buhay motorsiklo, they're enthusiasts, pero parang pang everyday nila yon eh. So, tinatamaan din sila kahit hindi nila hanap buhay kasi araw-araw nilang ginagamit yung motorsiklo. Katulad ni Kuya Kim, di ba? Kuya Kim is not a nominee, but just as a example, si Kuya Kim rides a motorcycle every single day. The Jay Taruk rides a motorcycle every day. So itong mga to, there is a large number of people that should be represented in terms of how they use the motorcycle for commuting. Sir, tanong ko lang rin kasi 'di ba this angkas kumbaga ang magiging particular nyo is yung mga rider. Tama po ba? Is it yung Yes. mga pampasaherong rider lang po ba or yung mga delivery rider din kasama sa mga Lahat. bagay na kino-consider niyo? So delivery rider, taxi riders, delivery bikers, taxi bikers, toda, and tricycles. So kasama yung three wheels dito. Essentially, the entire sector of the Kagulong na yung thread nila, the common thread sa kanila is ginagamit nila yung motorsiklo para sa hanap buhay. So even how I represent the rights of motorcycle that are trying to get to work. 'Di ba? Na ginagamit yung motorsiklo para sa sasakyan nila papunta sa trabaho. In terms of road infrastructure, waiting sheds, rest stops, motorcycle lanes, kasama yon sa advocacy natin. So it's not just about livelihood, it's not just about social welfare, but it's also about infrastructure. And we need to ensure that if we are going to empower the sector, that we need to build them proper roads. Last on me, Sir George. Kumbaga, ngayon po ba, halimbawa po bang manalo yung Angkas Party List, meron din po bang benefits na matatanggap yung mga tao? Like yung mga pasahero, I mean, di ba parang medyo ibababa yung presyo for the benefits ng mga sumasakay, pasahero, parang gano'n. Ano po yung benefits I na think pwedeng maibigay I think sa party list? tama yan. I mean, definitely yung pasahero malaking parte ng advocacy natin. What we want to do is want to give them safe and affordable rides. We want to make sure that there is the ability of this industry to expand to every single corner of this country, and also have harmony with the other public utility vehicles. So maganda to kasi maganda yung sistema, tech-enabled siya. Maraming talagang mga commuters na makikinabang dito at magandang siya alternative in terms of budget, no, especially when you go down to the provinces kasi medyo mahal na talaga yung kotse at marami sa mga probinsya wala na talagang kotse, so magandang alternatibo to, pero kasama din to yung mga tricycle natin. Kasama din sila dito basta lahat ng gustong gamitin to para sa hanap buhay at lahat ng ginagamit to para sa hanap buhay nila, including the passengers. Thank you, Sir George. Thank you, Sir George. Maraming salamat, Alan. Thank you, Alan. Next to us is Nikki Wang of Manila Standard. Hi, Nikki. Hindi pa ata ready si Nikki. Si Neil Ramos ng Tempo. Neil? Hi, sir. Good afternoon. Ay, good Good morning. afternoon. Hi, Sir George. Magandang tanghali. Oo. Nabanggit mo, sir, yung mga tanong ko lang, no? Nabanggit mo kasi yung mga kamag-anak mo sa showbiz, like the ones you mentioned, mga Ilagans, mga Gives, yung mga Revelos, no? I was just wondering how did they react nung nabanggit mo, nalaman nila na ikaw ay tatakbo bilang politiko? Excited. Sobrang excited. They've been, alam naman nila yung trabaho ko sa Angkas for the longest time, and marami sa kanila tumulong din, natuwa din, sinuportahan din tayo. So for them,
at least sa pananaw ng some of them to saying na medyo natural na yung progression for on this because of the advocacy work I've been doing. So natuwa naman ako that they were very supportive. Okay. Oo. Sir, ika nga may kasabihan na from the frying pan, ika nga yung showbiz daw magulo. Pero mas magulo nga daw yung politiko. Are you in this for the long haul or are you just, testing the waters? Kasi medyo malikot ang pag-iisip natin sa base sa iyong kwento. Marami tayong pinasok na mga kabuhayan ng panahon. At eto nga ngayon, nasa politiko kayo. Are you in this for the long haul, sir? Yes, I mean, it's almost a decade I've been doing this, no? And sa akin talagang marami tayong matutulungan at na mamamayan, sa taong bayan, kung isaayos natin yung mga iba't ibang panukala, isagawa natin yung sistema na pinatunayan na natin na gumagana para sa kanila. So I think this is just the natural next step. Definitely in this for the long haul. Ang plataforma natin sa aking pananaw, bilib na bilib ako dito. Alam kong maraming matutulungan to at talagang mababawasan natin yung mga mahihirap dahil dito. Maiangat natin yung buhay ng maraming Pilipino million. I want to do that and I know I can do that. And I've been doing that for the last 8 years. And I want a bigger platform to be able to reach as many Filipinos as I can. Okay, sir. Thank you. Lastly, sir, netong past few days, no, like a few weeks ago, not actually like, siguro mga ilang years na rin, medyo na associate yung mga riders, no. I mean, sa malilikot do sa kasada magulo, mga ganyan. Ano yung thoughts mo lang kasi 'di ba napapabalita may naiipit ng truck, may napapaaway, mga ganun. Anong thoughts mo doon sa mga pangyayari yun na viral ngayon sa sa social media? Kaya nga po napaka-importante talaga ng training. Alam nyo, napakita po natin sa angkas na pag-trainin nyo yung mga nagmamotorsiklo, yung mga biker, nabigyan nyo sila ng safety mindset. Nagbabago po yung pamamalakad nila, pagdadrive nila ng motorsiklo. So, ang isa sa mga panukala ko is to provide free training to all motorcycle owners. Libre. Dapat po to abot kaya. Kung hindi kayang libre, dapat abot kaya. Pero susubukan natin, ipupush po natin na libre to para sa lahat. And if you have that, if you have that training, mag-iiba yung pag-ooperate mo ng motorsiklo. But hindi lang po yan sa motorsiklo eh. Pagdating mo po sa daan, hindi lang naman motorsiklo na sa daan. Dapat meron po tayong harmony with the other vehicles, no? I think you're referring also to road rage. Marami lalo na nagmamadali ka, mainit, matraffic, tapos nagkakaroon ng gitgitan sa daan. I think this one, the public should really just exercise a little bit more Understanding and patience? restraint. Yeah. Take a deep breath, and no matter what happens, di ba? You don't have to be right. There's this thing na gusto mo talaga maging tama, pero kahit hindi ka tama, basta makauwi ka sa pamilya mo, mas magandang layunin yun, mas magandang goal yun sa buhay. So, wag na lang natin buksan yung pinto. 'Di ba? Mag-count tayo ng 1 to 10 or 1 to 20. Take a deep breath and no matter what happens, don't open the door. And I think it'll save us a lot of grief. This split second decision will change your life. And sometimes in the fit of rage, hindi ka na nakapag-iisip. So how do you do that? Just calm down, try to calm down by counting and don't open the door. And I think it'll save a lot of people a lot of trouble in the future. Thank you so much, sir, and good luck. Salamat. Thank you, Neil. Si Neil, ano rin yan, rider. Bago ko tawagin si Ray Pumaloy, may pahabol na tanong si Natalie Tumada ng Philippine Star. In case daw na pala rin kang manalo, may plano ka ba raw tulungan ng entertainment industry? Siyempre, pamilya ko rin eh, 'di ba? Marami sa pamilya ko nandyan. Kasama rin yan sa informal na sektor. Maraming parte ng entertainment industry na hindi pa rin nabibigyan ng sapat na benepisyo, hindi pa rin nakikilala sa mga national benefits. Meron ng iba't ibang hakbang na ginagamit ngayon to be able to
put attention on the entertainment industry and its workforce. Nagkaroon na rin tayo ng mga iba't ibang batas, like the Eddie Garcia law. But I think there's a lot more representation that they need to really be able to protect them, as well as empower them. So ang daming pwedeng gawin sa entertainment industry as well. Kaya yan yung tambalan din namin ni Vice kasi syempre alam na yan. And tayo naman may konting kaalaman in terms of how we do it from a policy making standpoint. Thank you, George. Ray? Hi, Ray. Good morning, Sir George. Hi, good morning, Ray. Oo, tanong ko lang, meron kang mga kamag-anak sa showbiz and then meron kang vice ganda na kaibigan ano ba tawag doon? Co-advocate no, ng angkas. Wala ka bang balak isalin sa pelikulang angkas? Kasi di ba the best medium daw para may promote ang isang product or any entity or something, ilagay sa pelikula na hindi siya tatawag nating political base or something, parang hindi magiging informative movie, kundi purely entertainment, pero napopromote ang angkas. And then your kung ano man yung gusto mong iparating sa tao. Actually, napakagandang idea yan, Ray. In fact, yan ang isa sa mga gusto nating gawin, pero sa aking palagay, hindi pa po tapos yung kasaysayan ng angkas. I-complete natin yung pelikula mula sa umpisa hanggang sa dulo at sana maganda yung maikikwento natin na storya sa taong bayan. Showbiz kasi para at least medyo malambot ng konti at hindi lalabas na para tayong nagpo-promote or something. Kung pipiliin ka magbibida ng angkas movie ganyan, sino sa palagay mo ang mga gusto mong kunin? Of course, nandiyan na si Vice, di ba? So, di ba ako pwede, Ray? Ha? Di ba ako pwede? O pwede naman syempre meron kang special participation or support. Yun. Marami. I think ang dami nagmumotor. Lalo na mga bata ngayon, mga veteran, batikan ng mga artista rin, mga veterano. Ang dami nagmumotorsiklo and ang dami nang lumapit sa akin actually tungkol sa Angka Story. Kung sino-sinong artista. Pinag-usapan na namin yan ng madalas, no? So, movie, yes. Marami nang lumapit na, uy, kuha tayo ng pelikula. And marami rin ako nakausap na direktor tungkol doon. Mm-hmm. Regarding naman tayo sa angkas, anong tawag dito? Minsan kasi, ako nag-aangkas ako talaga. Yun ang pinaka-favorite na, bukod kasi sa napakamura. I mean, parang safe ako. Kaya lang minsan kasi parang may mga barubal kasi hindi ko sinasabi angkas lahat na, no? May mga barubal talaga sa kalye. So, nire-require ang mga jeepney operators, mga jeepney drivers at kung ano ng mga drivers no ng mga pang-public or something na magpa-drug test. Kasama din ba 'to sa ina-advocate mo na lahat ng mga riders, especially angkas, hindi lang angkas, meron tayong Move It, meron tayong Lalamove, Grab or something na magpa-drug test kasi syempre yung safety ng pasahero ay nakasalalay sa mga riders. Ako wala akong problema sa drug test as long as ito ay sistema na gawin para sa lahat kung kinakailangan. Kasi mahirap na mag-identify lang tayo ng isang set of drivers from a particular sector. Yes. So kung gagawin to sa lahat, maganda na isama po natin yung buong transportation industry kasi lahat naman po yan, sabay-sabay po yan pumupunta sa kalye at nagmamaneho sa kalye at nagkikita sa kalye. So dapat po pangkalahatan po ang ating pananaw dito sa mga iba't ibang tests or other ways to ensure that safe po at ligtas po ang lahat ng ating mga pasada. Okay, last question na po. Since ang party list ay angkas, paano naman yung mga Move It, yung mga ganyan, ibang mga riders, mga ganyan? So have you already spoken with Move It na kayo hindi lang to pang angkas, hindi lang to para sa amin, kundi para sa lahat? Di ba merong mga ganun?
Opo, definitely. Move It Bikers are in support of Angkas, Angkas Sangga. So marami po sa aming mga sortie, sa mga rallies po namin, nandun sila. Kinakausap din po namin yung mga iba't ibang riders sa mga tambayan. Food Panda po, napaka-supportive po ng mga biker presidents nila, pati mga leaders po nila sa biking community. So talagang ito movement to ng mga kagulong ng mga bikers. At yung pinaka common thread talaga nila is lahat po to ang ina-advocate at pinupush po nila is mas magandang hanap buhay, pag-angat ng antas ng kanilang hanap buhay sa pamamagitan ng karagdagan na benepisyo. So we're all aligned there. Kaya talagang lahat po ng kulay nandito po sa Angkas Sangga, kahit hindi ka po angkas. Alam niyo, sa totoo, ang laki pala ng sweldo ng mga angkas, ng mga riders. At pumapalo pala sila ng mga 2 to 3,000 a day, na mas malaki pa dun sa mga regular wage sa mga offices, sa mga ano. Yun, kaya lang kalaban Tama po. lang. Opo. Yung nga po sinasabi ko, di ba? Karamihan sa mga biker natin, mga kagulong natin, mas malaking kinikita ng regular na empleyado or middle manager. Even marami dyan na mga manager sa iba't ibang kumpanya, mas maliit yung kinikita. Pero dahil may katulong sila, may katuwang sila sa gobyerno, nakakapagpagawa sila ng bahay. Na-ensure nila yung pension nila. Meron silang healthcare. Diba? Itong mga foundational benefits na to, kahit maliit yung kita mo, natutulungan ka. Lalong-lalo na po yung mga bikers natin na dahil sa sariling sikap po nila, nakakita po sila ng malaki. Ang pinakamasaklap po dito, kahit kumikita silang malaki, wala po silang katawang sa gobyerno na nagbibigay ng ganitong klaseng benepisyo para magkaroon ng pundasyon yung kanilang hanap buhay at yung buhay nila para sa mga pamilya nila. So ito yung gusto nating itaguyod. And I think you hit the nail on its head, di ba? Malaki kinikita mo pero hindi ka makapagbagawa ng bahay versus isang empleyado, nakalahati lang yung kinikita but dahil sa katulong ng gobyerno, sa sistema na ginawa ng gobyerno para sa kanila, natulungan silang paggawa ng bahay. So yan po yung kailangan natin isaayos. Okay, sorry, dadagdagan ko naman kwento ko, naging interested tuloy ako saan. Ibig sabihin, meron silang access to pag-ibig, tapos, kasi alam ko ang PhilHealth kasi is universal para sa lahat. Pwede ba itong gamitin ng angkas? At yung sinasabi niyo pong healthcare, kasi meron tayong MaxiCare, meron tayong kung ano-ano man, di ba meron ato ba yun? Yung, basta mga healthcare na mga private healthcare, kasama po ba yun? Yeah, so yung government tayo, no? We're focused on government benefits. Universal healthcare, para sa lahat yan. But, kahit saan ka pumunta, ako, experience ko sa mga bikers, pag sinasabi ko sa kanila sino dito ay membro ng PhilHealth, hindi pa rin sila pangkalahatan, hindi pa rin 100%. And there's also a lot of different benefits and schemes that we can create specific to their business. Diba? Kasi mga transport workers yan nasa kalye yan araw-araw, diba? Sa init ng araw, sa pollution. Yes. So may mga iba't ibang benepisyo na pwede natin i-tailor fit para sa kanila. So ito yung mga kailangan nating talagang tutukan to make sure that we empower them in their chosen profession. Isa pa po paano kung kasi syempre malaki na rin kinikita nila, di ba, kahit nga yung mga social media personalities, gusto ng patawan ng tax, magbayad ng buwis. So paano po 'yon para sa mga riders, sa mga ganyan mga workers? Okay ba sa inyo na patawan sila ng buwis? Meron po tayong parte na po ng batas natin na may certain threshold para mas mabigyan ka po ng magbayad ka po ng personal income tax. Karamihan sa sektor po natin, hindi po umaabot dun sa threshold na yun sa isang taon. Kaya hindi po nabibigyan po sila ng oportunidad na may karagdagan kita na pwede nilang ilaan sa pamilya nila. Subalit, malaki na rin po ang binabayad ng tax ng lahat ng mamamayan sa pamamagitan ng VAT, pamamagitan ng excise tax ng gasolina. Marami pa rin pwedeng gawin sa gobyerno para maisukli na direkta
itong mga iba't ibang buwis na binabayad nila para magkaroon sila ng karagdagang benepisyo. Ito yung mga ibang inaayos natin katulad ng fuel subsidies or gas assistance na nanggagaling po yan diretsyo mula sa excise tax na kinikita ng gobyerno sa pagbibili natin ng bawat litro ng gasolina. Kumikita po gobyerno ng 10 piso. For transport workers, we should have some sort level of compensation, balik kita, dagdag kita, or even outright waiving this excise tax for transport workers. Kasi nagbibigay po yan ng pampublikong transportasyon, pampublikong serbisyo, tinutulungan po nila yung gobyerno para i-transport ang mamamayan sa kanilang trabaho. So katuwang ng gobyerno po yan, so dapat meron po silang additional benefit, no? Particularly things that are imbibed with public interest. So, At marami pa pong ganyan. sige, Yung VAT po is the largest tax base. Yan ang pinakamalaking tax base. Lahat po tayo nagpa-participate dyan. Lahat po ng tao. And ito yung mga kailangan natin tingnan kung paano natin ibabalik sa iba't ibang sektor itong mga binabayad nila sa kaban ng bayan. Ibig sabihin yung personal tax hindi na po kinakailangan ng mga riders, mga delivery mga workers riders. Karamihan sa kanila po hindi umaabot dun sa threshold na pinirequire ng gobyerno para magbayad ka ng personal income tax. Okay, thank you po, Sir George. Maraming salamat, Sir Ray. Thank you, Ray. So, curious lang ako, George, kung sakaling gawing pelikula Angkas, anong title na isip mo? Angkas, the movie. Pag Viva Max parang paangkas or gulungan mo ko? Pwede yun. Ako, napaka-creative talaga ni Joke Jojo. lang, kasi masyadong seryoso yung usapan kanina. So, eto na, Nikki Wang ang susunod. Hi, Nikki. Hi, good morning, Mr. George. Good morning, Mickey. Hi. First of all, nakakatuwa na inintroduce ang Angkas itong movement na to. But like any other party list, meron tayong mga meron tayong criticism. I understand na napaka-noble ng gustong isulong na Angkas as a movement and as a party list, but we can't deny na merong kritiko. And one of the criticisms sa Angkas and a similar party list na linked sa isang company is that isn't it a conflict of interest for a company like Angkas to have a party list sit in Congress where laws affecting their own business can be influenced? So I think, Nikki, I answered this in the earlier question. Baka you can just get also a recording so that you can have the full breadth of the answer. Though, to reiterate, no, definitely I'm divesting in the business. So I will not have interest particularly with the Angkas business, although my interest lies on the bikers and the bikers' welfare. 8 taon ko na ginagawa to. 8 taon ko na pinaglaban yung kagulong at lahat ng mga pinaglaban ko sa kalye hanggang sa korte, ultimo hanggang Kongreso at Senado, nakinabang yung buong industriya at lalong-lalo na po ang pinaka-importante po sa lahat, nakinabang yung mamamayang tao. From the commuter side, nagkaroon sila ng alternative mode of transport that's affordable and safe, regulated. And what was before Angkas came in 8 years ago, talagang wrought with, what was fraught with accidents and deaths, and it could not be regulated by anybody, but not even by the government, no. And also for the bikers themselves, nagkaroon po sila ng talagang magandang hanap buhay. Lumaki yung kita nila, naging stable, naging profession po yun sa maraming mga bikers at maraming kumpanya na kinabang dito, na isaayos po natin hindi lang yung pagtingin ng publiko dito sa ganitong klaseng mga motorsiklo, at also naging oportunidad to ng kahit sinong Pilipino, kahit wala kang abilidad na ibang na sumulat, na magbasa, no read, no write. Hindi ka nakakapagpasok sa kolehiyo. With this one skill of riding a motorcycle, kaya mo alagaan yung pamilya mo, kaya mo magtaguyod ng pamilya, kaya mo umasenso. So we're very proud of that. Like I said, I've been doing this for the last 8 years. Bago pa ako tumungtong sa larangan ng politika, may resibo na po tayo sa iba't ibang mga pulisiya at panukala at sistema na itaguyod natin, na isulong po natin, at naging parte na po
ng ating regulatory bodies. So really for me, this is about how do I institutionalize the system that we created at Angkas that's helped so many people, and how do we open this opportunity to every single person in need, no, in the entire country. Thank you. I understand this is quite a hard question. Well, malakas ang suporta sa angkas ng publiko. But just in case, angkas didn't get a seat in Congress, is there a plan B? Will your advocacy continue? Will things that you've been doing will continue despite not having a seat in Congress? Yes, for sure. Like I said, I've been doing this for 8 years. There's no reason for me to stop doing it. For me, being in Congress gives us the platform to speed things up. Kung wala po tayo sa Kongreso at di po tayo pinagpala, di mas tatagalan po yung pagtataguyod ng mga benepisyo na gusto nating mabigay sa ating mga kagulong. But definitely, we will still continue to fight for that every single day. Last question na lang, Mr. George. Ikaw, as a bike rider, what kind of satisfaction does it give you? Freedom. Alam mo, I have a lot of peace of mind when I'm riding kasi wala ka nang kailangan ibang isipin na stress. Hindi ka pwede mag-isip na stress. Wala kang pwedeng inisip sa utak mo pag nagra-ride ka kasi pwede ka ma-aksidente. So, kailangan nakafocus ka doon. So, it gives me that freedom, it gives me that peace of mind. It really, really relaxes me when I'm riding out in the open road. All right. Again, maraming salamat and good luck sa isinusunod mong polisiya. Thank you. Maraming salamat, Nikki. Thank you, Nikki. George, kaya pa ba ng 2 questions? O kasi may appointment ka ba? Sige. Sige, last 2 questions. Sige. Si Jonel Estiliore of Cinema Bravo. Hi, Jonel. Hi. Hi, Jonel. Hello po. Good afternoon, sir. Bali, sa latest vlog po ni Vice, kasama kayo doon, sinabi niya na napaka-relatable nyo. Paano nyo madedescribe yung sarili nyo as relatable to the ordinary people? Kasama ko sila eh. Alam ko ang hinanaing ng ating mga commuters. Alam ko ang mga issues at mga ambisyon ng ating mga bikers. Ano yung ordinaryong manggagawa. I have that wealth of information for the last 8 years. Through them, through millions of my commuters and my bikers, nakikita ko yung side po nila. Ako, kausap ko mga biker ko kada buwan. Binababaan ko po yan maski hindi pa po tayo nasa politiko. And talagang alam po natin yung pinagdadaanan nila at ito po yung ating gustong bigyan ng atensyon, gustong bigyan ng linaw at ng lunas mula sa gobyerno. And speaking of Vice, anong katangian ni Vice Ganda ang bilang artista at bilang kaibigan mo ang gusto mong tularan ng mga nasa posisyon? For me, I think Vice is her principles, diba? I think even when she wasn't famous yet, all the way down to her being famous, she has a set of principles, a set of standards that she wants to insist on. Diba? Pag may show yan, meron niyang standard na hindi mo pwedeng pakialaman. Kahit maliit na show, malaking show, yung standard and the quality that she puts into it is really impressive. And I think sana gayahin yan, tularan yan ng karamihan marami sa ating mamamayan that really wants to increase the standards of our profession, of our workforce. So in line yan dun sa advocacy ako na iangat yung antas ng kabuhayan ng ating mga kagulong kasi it's all about that di ba? Dati kasi pag habal-habal ka, pwede ka magchinelas, wala ka insurance, o iba pa walang lisensya. Yung nagkaroon po ng sistema ng angkas, kinailangan na ng accident insurance, kinailangan ng helmet, ng safety gears, ng uniform, kailangan ng training. So nagkaroon ng mataas na antas, tumaas yung antas, tumaas yung standard. And this is, I think, what Vice Ganda always espouses, is to make sure that we always elevate the standards of what we do. And for my last question, sir,
paano mo masasabi o maikukwento o maipapaliwanag sa isang ordinaryong mamamayan kung ano ang ginagawa nyo bilang isang politiko sa Kongreso at ano ang gagawin ng angkas sa loob ng Kongreso? Kami ay gumagawa ng mga polisiya, gumagawa ng sistema at panukala. Isinasabatas natin to para kung maganda tong sistema na to, ito yung maging permanente. Maganda yung aking naging karanasan sa angkas dahil naging parte ako ng proseso ng pagsabatas at pagkaroon ng mga iba't ibang panukala ukol dito sa industriya na to at sa sektor natin. In fact, we were a novel solution, no? Nagkaroon ng pilot study. First yan na ginawa ng gobyerno, may sandbox, no? Subukan natin in real life. Tapos dun sa resulta ng pilota natin sa pag-aaral natin, igawin nating batas yung mga best practices, yung mga gumagana. Huwag natin ilagay sa batas yung mga hindi gumagana. First time na nangyari to. At I think we can take a page of this, not only in the private sector, but also from the regulators. This is a new way of legislating. Because we legislate in the real world case, in the real world scenario, hindi to theory. Napakaganda ng sistema na to, and this is something that I think I bring into Congress and will continue to bring into Congress. Okay, maraming salamat po, sir. Thank you. Thank you, Junel. Ito, last but not the least, ang magtatanong si Jun Lalin of Abante. Hi, Jun. Hi, Hi, George. Hi, Jun. Yan, pasensya na, hindi ako makakapag-camera kasi Bakit? insecure ako sa itsura mo dahil napakagwapo mo. Hindi, okay. Favorite na Sorry. kita kahit last ka. Favorite na. Kasi lagi ko rin kakwentuhan si John, no? Kami nila Jojo. Actually, parang kilala ka namin the way kasi na ikwento ka sa amin ni John. The last time ikaw ang topic namin. Talagang sobrang bilib ang kuya mo sa'yo, sa galing mo. Siyempre, you started a lot of businesses before na give up mo, na pwede mong pagkakitaan ng super laki pero you just sold for maliit na pero dahil happy ka na. Pero itong angkas, no, kasi yung mga writers ko sa Abante, like si Bix, nandiyan si Bix, number Maraming 1, yan angkas rider yan si Bix. Thank you. Maraming tapos salamat. yung mga writers pa. Ako kasi I'm so big kaya hindi ko pa siya natatry. Natatakot ako na baka tanggihan ako. Pero yun, ako I'd like to congratulate you kasi ikaw yung nagsimula, di ba? Kasi kanina you've been mentioning habal-habal. May mga iba akong kaibigan, syempre takot. Gusto nila talaga mapadali, but takot sila doon sa habal-habal. Syempre, it's not legal, di ba? Pero then came angkas. Na ipaglaban mo, nagkaroon ng franchise, di ba? Dumaan ka sa napakaraming problema. Pero yun, sa dami ng problemang pinagdaanan mo, eto to be light lang na, ang tanong, why are you still so guwapo? Still press na press lagi. What's your secret? Yun na lang, okay. I travel. I think for me, importante sa akin yung mag-unwind, no? So I travel with my family, and I think that allows me not just to gain perspective kasi ibang lugar, but also allows me to take a seat, take a breather. So importante sa akin yun. Pero eto, kasi like angkas, nagpapadeliver ako or yung mga kaibigan ko, may mga movements, they always say, lalo na ngayong summer kasi, di ba, ang init-init, di ba, na natutuwa ka doon sa mga movements na yung mga samahan na they always remind, let's be nice to the riders, let's give them water. May mga ganun na like pag mga delivery or yung mga pagdating doon sa lugar, sa bahay ng tao, pahintayin nila to give them water. Kasi syempre kailangan maging hydrated, di ba? Yun. Natutuwa kayo? May mga ganon? Sobra. I think for us, talagang nag-iba talaga yung pagtingin sa mga nagmomotorsiklo
na pa rin nagagalit sa motorsiklo, di ba? Pero dahil nagkaroon po tayo ng serbisyo na sila mismo naramdaman nila yung perspective or yung point of view na nanggaling sa motor kasi sumakay sila na bilang pasahero, ngayon na nasa kotse na sila o nasa bahay sila, na-appreciate nila kung ano yung pinagdadaanan ng ating mga kagulong. Kaya ito, napakaganda ng aking pakiramdam. Yan. Okay. George, yan. Thank you ha. Sana next time makita ka namin, nagpo-promote ka na ng movie mo. Kasi pwede ka naman talagang artista, di ba? Oo. Si John din nag-artista before bago siya naging director di ba? Artistahin talaga yung pamilya namin. So, ang bongga pero ng dialogue na yun. Diba? Pero yun nga, thank you for bringing ang cast to the Filipinos. Yan, okay. Maraming And salamat, Jude. Siyempre, good luck sa May 12, diba? Marami Sa akong tulong niyo kilala. po. Marami akong kilala na talagang they're supporting yung grupo nyo and they're gonna vote ang cast. Yan. Thank you, George. And thank you, Jojo. Thank you. Thank you, June. Ayan. Alam mo, Thank you, maraming George. salamat, Ayan. Jojo. Many And also parting words, George. Yeah, maraming salamat, Jojo. And also to the media, to our media friends. Kailangan talaga namin yung tulong nyo to get the word out para napaka-importante nitong advokasya. Napaka-importante itong advokasya na ginagawa natin. Marami talagang matutulungan to. Pero kailangan po natin makapasok. So kung every little bit helps, to get the word out, to let people know about what we're doing, sana in a fun and refreshing way, and also be able to see the breadth of who we represent. Not just the bikers, not just the informal workers, the LGBT. Ito po yung mga gusto nating protektahan, no, at idepensa sa Pilipinas. Ayan. Maraming salamat, George, and good luck sa'yo. Sana magkaroon ng chance ang entertainment press na ma-meet ka nga ng personal. Let's do it. Thank you very much. Thank you. Bye-bye. Okay, bye-bye.